Dear Kuya Poy, ako po si Jonah from Marinduque. Nasa late 30s na ang aking edad. At ang asawa ko naman po na si Robin ay nasa 40s na. I just want to ask for advice kasi during one of our fights ay nasabi ito sa akin ng asawa kong si Robin. Ang plano ko lang sana ay ang perahan ka. Ang kaso, nabuntis ka. Kaya tinuloy ko na lang napakasalan ka. Yan po ang mga naaalala kong sinabi niya. At nung narinig ko yon, Kuya Poy, para talaga akong binuhusan ng malamig na tubig. Bigla akong nagising sa realidad. At doon ko nga na-realize kung bakit sa 10 years naming mag-asawa ni Robin ay never ko talagang nakita sa kanya na nag-effort siya. Kahit sa mga special na okasyon, wala siyang gifts, walang mga effort para sa surprises. Pero inunawa ko pa rin dahil mahal ko siya. Pero after hearing that statement, na gusto niya lang pala akong perahan noon, ay parang biglang bumagsak ang lahat ng feelings ko para sa kanya. Ang sakit pala ng tunay niyang pagtingin sa akin. Kinausap ko siya at ang sabi ko, kung ganun lang pala, ay maghiwalay na lang kami. O di kaya ay lumayo na nga siya. Kung napipilitan lang naman pala siyang pakisamahan ako. Pero heto, Kuya Poy, hanggang ngayon ay hindi naman umaalis si Robin at hindi rin siya nagsasabi na kakalas na siya sa aming relasyon. Pero aaminin ko na naging cold na ako sa kanya. Hindi na katulad ng dati. Ang totoo po niyan, may 2 kaming anak ni Robin. Pero kaya ko namang itaguyod ang mga ito, Kuya Poy. Nagtatrabaho po ako sa isang agency ng gobyerno. And professor din ako sa isang state university. So hindi ako totally umaasa kay Robin. Hindi ko na alam kung papaanong mag-survive araw-araw. Ang gusto ko na lang ay ang umalis na siya. Pero andyan pa rin naman siya. Nahihirapan ako makisama, Kuya Poy, lalo pat pinalalabas pa nitong asawa kong magaling na ako ang may mali dahil mabilis na uminit ang ulo ko. Hanggang sa mga pagkakataon pong ito ay gulong-gulo pa rin talaga ang isipan ko. Sakali pong mabasa ninyo ang kwentong ito, Kuya Poy, umaasa po ako na mabibigyan ninyo ako ng payo at kung ano ba ang dapat kong gawin sa pinagdaraanan naming problema ng aking asawa. Hiwalay na ba? O hayaan muna siya dyan at ayusin namin ulit ito. Naghahanap ng kasagutan, Jonah. At napakinggan nga po natin kanina ang kwentong ibinahagi sa atin nitong si Jonah, kung saan nga ay talaga naman nakapangasawa siya ng isang Robin na isang dekada na nga silang kasal. Pero eto sa mga kapatid nga po natin, biglang binanggit daw sa isa sa mga pag-aaway nitong mag-asawa na ang sabi ni Robin, kaya lang naman kita nakarelasyon noon ay gusto kong perahan ka. Ayan, pero sa loob nga ng 10 years ay nagkaroon naman ng 2 supling itong mag-asawang ito. O nga lang, itong si Jonah na mahal din naman si Robin, pero sabi niya nga parang na-justify na hindi nagbibigay ng mga surprises sa kanya si Robin noon, hindi rin naman nagbibigay ng mga regalo man lang. Aba, mukhang may katotohanan nga yung sinasabi niya, pero nakadalawang anak Matagal na rin sila magkasama, hindi ba na-develop itong si Robin? Pero yan nga rin ang gusto kong tanungin kay Jonah. O, sigurado ka ba na hindi lamang dala ng galit
itong binitiwang mga salita nitong si Robin. Kasi kung galing yan o kung galing kayo sa sumbatan halimbawa, 'di ba? Na ako na lang ang lahat, ako na lang gumagastos dito, hindi ka tumutulong, baka naman sinakyan lang ni Robin yung mga statement mo rin yun. Baka iniinis ka o kung ano man na hindi naman pala talaga seryoso. Pero bago po natin tapusin yung magiging payo ni Kuya Poy, alam nyo, meron akong dalawang kaibigan dito. Nakakwentuhan ko, pinakikinggan yung kwento nitong si Jonah at si Robin nga. Kaya naman, sige, matanong na muna natin mula sa point of view ng isang babae. Nandito po si Ashtin Olviga. Okay, sa ating programang H2H sa Heart to Heart. Tanungin natin, isang mabilisan, Ashtin, kung ikaw ang nasa posisyon nitong ating letter sender na si Jonah, seseryosohin mo ba yung statement na yan ng asawa mo for 1 decade na, may 2 na kayong anak, at maniniwala ka ba na peperahan ka lang niya talaga? Siguro, kung ako yung nasa sitwasyon niya, tapos wala pang babies, ang masasabi ko sa kanya, wag na lang niya ituloy kahit kasi 'di ba yung relationship dapat nagwo-work siya dahil may love Yan. Pero dahil may babies siya, I think kailangan niya i-consider 'yon. And siguro ang hirap siguro pinaka-best talaga ipag-pray niya muna bago siya magdesisyon. Paano kapag hindi pala talaga hindi talaga kumikilos si lalaki? Parang siya yung panganay doon sa 2 anak. Ganyan. O hayaan mo na siya. At sige na, talagang justified na pineperahan mo lang ako, ginagamit mo lang ako. Siguro tingnan niya kung paano yung mga anak niya muna. Kung kakayanin ba ng mga anak niya, kung walang tatay yung mga anak niya, gano'n. Pero kung hindi, siguro Ang hirap, no? Kasi hirap kasi kailangan talaga bago ka pumasok ng relationship, kailangan sigurado ka kasi talaga. Kasi yan yung mga bagay na pangmatagalan kailangan sure ka para kasi ang hirap kapag pumasok ka na hindi sigurado, ang daming consequences, masakit yung consequences. Yan. Hindi ka lang dapat emotionally ready, hindi ka lamang dapat financially ready. Kailangan lahat, everything, yes. And kung ano-anong ali-ali, ready ka. 'Di ba? 'Di ba? Ganun 'yun si Cedric, narinig nyo na rin ang simpleng tawang 'yon ni Cedric. Sige nga Cedric, ikaw pare, anong gagawin mo diyan? Anong maipapayo mo kay Jonah? Siguro kung hindi sila kasal, since nandun naman yung idea na... Kasal, pare. Kasal. Okay. So, dahil nandun yung idea na peperahan lang daw siya. So, ibig sabihin si girl yung may pera. So, I think nasa panahon na tayo na pinaglalaban natin yung feminism, yung women empowerment. Kung ganun lang yung maririnig ko with my significant one, parang... mas gusto ko na umalis na lang at i-raise ko mag-isa yung 2 kong anak. Kasi, ako na bahala dito. Kasi as much as we always think about the kids when it comes to family, ang problem din kasi yung mental situation din ng magulang. Diba? So, kung talagang tingin niya hindi na nag-give ng purpose yung marriage nila and yung pagsasama nila at meron pang ganung mga remarks, parang mahirap na siyang i-take. Siyempre, lalaki pa sila yung mga anak eventually, tapos meron kang dala-dalang ganung kabigat. Yes, siyempre ako may baby na ako, so mag 6-month-old na yung baby ko. Talagang siyempre lagi nandun yung consideration with your baby. You don't want broken family. Pero kung ganun kabigat at kasakit, parang all this time, sana sinabi mo na lang, or ang dami sana nating naayos, di ba? Hindi na tayo umabot sa ganun. O kaya, doon ka na, dito na ako. Manggaling na nga tayo doon sa sinabi mo, di ba? Na ayokong mag-create ng toxic environment. Hindi para sa atin, para sa mga bata. Dahil nandyan na sila. Di ba? Kung lagi na lang din mag-aaway. Kaya thank you, Ashtin and Cedric. Tatapusin ko lang ito. Unang-una, Jonah at Robin. Jonah, mas maganda alamin mo kung seryoso ba itong si Robin. Ngayon, kung seryoso naman talaga at inaral mo, binalikan mo, nagbalik tanaw ka sa mga nangyari, talagang ginagamit ka lang nitong si Robin. Sabi ko nga kanina, parang siya na yung panganay doon sa mga anak mo. Malaki na yan. Oo, mas madaling magpalaki ng mga anak kesa sa magpalaki ng asawa. Okay? Ayan. Wag masyadong sensitive.
Oo, that's isa yan sa mga punto, no? Pero, pag-usapan nyo nga talaga ng mainam yung bagay na yan. Dalawa na yung anak nyo, hindi ako naniniwala na walang love na nabuo dyan. Pero, kung hindi ka rin naman ganun kayaman, baka nga biro lang yan. Pero kung talagang merong pinapakinabang at hindi kumikilos, ikaw talaga ang nagpo-provide for Robin, maybe it's time na mas i-consider mo nga ang mag-create ng magandang environment para sa mga bata. At kung kailangan at hindi mo na nakikita na magiging healthy pa ang relationship na nandun yung asawa mo sa bahay ninyo, pakiusapan mo na lang na lumayo ka na muna. Dito na lang muna kami. Tsaka yung pag-usapan in between yung yung mga bagay. Kung may aayusin pa na hiwalayan o may aayusin na relasyon. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy, mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.